kanina po mga kaibigan ay nakapanayan po natin ang chairperson ng National Historical Commission of the Philippines, Maria Serena Diokno, at narito po ang ating naging panayam. Po sa inyo, Chairperson Diokno, ano-ano po yung mga iba pang aktibidad na inilatag po ng NHCP sa pag-celebrate natin ng Araw ng Kalayaan? Well, sa taong ito, no, taon-taon naman, meron tayong kahapon, nag-umpisa yung ating job fair. At yung maganda ito, yung mga social services. Nandoon ang SSS, ang Civil Service Commission, LTO, NCSO. So yung mga kailangan na dokumentos, papeles, nandoon, no? Nandoon ang mga ahensya ng gobyerno upang magbigay ng ganitong uri ng paglilingkod. Then, today, meron tayong trade fair. Ito naman yung iba't ibang mga produkto, pati bigas, lahat, all at a big discount. Medyo malaki yung discount. At kagabi, nagkaroon ng konsyerto sa Luneta ng mga banda ng AFP. At masaya naman, masaya naman. Isang mahalaga rin po na pinaghahandaan ng NHCP ngayon taon na katuwang po kaya dito ginawa itong ating paggunita ng Araw ng Kalayaan ay ang 150th anniversary ng kaarawan ni Gat Andres Bonifacio. Ano-ano na po ang ating mga pinaghahandaan? Can we look forward to? Well, itong taong ito, meron tayong hinahandang iba't ibang activities, ano? Una, meron tayong opera na ginawa ni national artist Rio Almario, at ito ay gagawin sa Cultural Center. Meron ding Ballet Philippines, gagawing modern music ng mga rock bands, no, ng kaisipan ni Bonifacio, at ito ay i-interpret sa pamamagitan ng pagsayaw ng Ballet Philippines. Meron din tayong international conference na ilulunsad next year sa April. Pareho tungkol kay Bonifacio dahil November 30 siya this year, and then next year naman si Apolinario Mabini, July. So ipinagsama na lang namin. Marami pang iba, meron kaming mga learning activities tungkol kay Bonifacio para sa mga grade school children. Pupunta po kami sa iba't ibang mga paaralan. Bilang panghuli po ma'am, 115th anniversary na po ng Araw ng Kalayaan. Gaano kahalaga pa rin po para sa ating mga Pilipino ang paggunita ng araw na ito sa modernong panahon? Well, syempre alam natin na maraming mga kabataan hindi masyadong interesado sa ating nakaraan, no? Masyado no? Pero para sa akin, napakahalagang maunawaan natin, hindi lamang kung ano ang nangyari, kung hindi ang kaugnayan noon sa kasalukuyan pa nating panahon. Para sa akin, ang pinakamahalaga dito, yung mga pagpapahalaga ng ating mga naghimagsik para sa ating kalayaan, babae at lalaki, at marami sa kanila, mga bata pa lang, si Emilio Jacinto, late teens nung sumapi siya sa katipunan. Ang mga pagpapahalaga nila, yung pagmamahal sa ating bayan, yung pagsisikap, yung paggawa ng sariling tungkulin, yung pagtrato sa bawat isa bilang kapatid, bilang kapantay, ay naku, relevant pa rin yan lahat. Maraming salamat po, NHCP Chairperson Maria Serena Diokno.